So welcome back sa panibagong episode ng Drive Talk. So ngayon ang ipapakita natin, ito kakaiba to. Isa siyang hybrid pero 7-seater. Ito yung 2025 Suzuki XL7 Hybrid. So alamin natin kung ano bang mga features ang pwede nating mapakita dito. Kaya let's find out here in Drive Talk. Simulan muna natin sa exterior na itong XL7. So, ang maganda kasi dito sa XL7, naka-LED na yung headlight niya. Tapos, meron din siyang halogen na fog lamps. Tapos, sobrang macho ng dating nitong XL7. May pagka-rugged feel siya, which is maganda. Meron siyang mga chrome accent dito. Wala lang siyang parking sensors dito sa unahan. Dito naman sa side profile nitong XL7, meron siyang design dito na parang vent. Tapos, blackout na yung roof niya, which is naging sporty siya tignan. Tapos, blackout din yung side mirror niya with lamps. Tapos, meron na rin siyang fender flares. Tapos, ito pang advantage niya, meron pa siyang roof rail. So, pagdating naman dito sa mugs niya, naka two-tone alloy wheel siya. Tapos, naka 195/60 R16 yung sukat niya. Pagdating naman dito sa likod niya, naka LED na rin yung taillight niya na merong bulb type. Mix siya. Maganda yung itsura niya kapag nakailaw. Tapos meron siyang chrome accent dito. Tapos continuation ng blackout. Naging sporty talaga siya tingnan na may konting rugged. Tapos may badging siya dito ng hybrid. Tapos meron tayo ditong 2 parking sensor. Tapos may rear diffuser. Pagdating naman sa cargo space ng XL7, hindi kayo mabibitin kasi marami siyang extra storage at saka maluwag din yung likod niya. Tapos kapag binaba naman yung upuan sa likod, naka-folded flat siya kaya mas malaki yung malalaman nyo rito. Ito naman ang itsura kapag nakababa yung second row. Medyo inclined lang yung second row niya. Tapos ang maganda rito, yung tools niya, nandito sa may gilid, may sarili siyang lagayan. Ang makina naman ng Suzuki XL7 ay 1.5 liter KB15 with ISG. Meron naman itong 4-cylinder 16 valve. Made it with 104 horsepower at 138 Nm of torque. Ang electric motor naman nito ay merong lithium ion. Meron naman itong 1.77 kW at 50 Nm of torque. At meron naman itong 4-speed automatic transmission. Ang maganda rito sa engine bay ng XL7, meron na siyang underhood cover. So ngayon, nandito tayo sa loob ng XL7. So, ang ganda talaga ng loob niya. Kasi meron siyang mga wood finish dito. Yung head unit niya, may kalakihan pen. Yun lang, hard plastic yung mga dashboard niya. Tapos yung dito sa gilid, yun lang soft touch na naka-cloth. Pero naka-push start button siya. Tapos yung legroom ko, maluwag. Headroom ko, sobrang luwag. So, start natin. So, dito naman sa steering niya, naka-leather wrap siya. Tapos, nandito yung controls nun sa Bluetooth. Tapos, yung sa pagtawag. Tapos, yung volume. Tapos, nandito rin yung cruise control niya. Tapos, ang aircon naman ito is naka-automatic climate control, which is maganda. Tapos, meron kayo ditong cup holder. Tapos, may extra kayo pocket. Tapos, meron kayo ditong 12 volts socket. Tapos, may USB and auxiliary port. Tapos, yung armrest niya, saktuhan lang. Kasya yung mga card. Yung upuan naman niya, ang maganda rito, meron siyang height adjuster, which is maganda. Ang manibela naman nito ay merong manual tilt. Asang maganda dito, may pagka-premium din kasi meron siyang leather dito sa mga padding. Tapos yung gitna, cloth. Kaya tamang-tama to kapag naipit kayo sa mainit na parking, di sasakit yung kwet nyo. Tapos yung glove compartment nyo naman, okay lang din. Tapos yung map light nyo is hindi pa siya LED. Tapos yung vanity, wala siyang mirror dito sa driver. Sa passenger, meron siyang mirror. Tapos dito naman sa kabilang side, meron siyang namamatay yung makina niya kapag matagal kayong naka-idle. Which is maganda, makakatibit kayo dito sa gasolina. Tapos nandito rin yung parking sonar nyo. Tapos yung adjustment naman ng buga ng ilaw nyo. Nandito rin sa side na to. Tapos traction control. Tapos ito pa ang features ang meron dito. Natutuloy yung side mirror niya ng automatic. So, lipat naman tayo dito sa likuran ng XL7. So, ito nagustuhan ko pa sa XL7. Ang luwag nung likod niya, kagaya sa unahan. Yung laki nung legroom ko. Ito yung normal driving position ko. Headroom ko,
maluwag din. Tapos marami kayong pocket dito. Yung mga cup holder siya. Tapos may extra pocket dito. Hindi ko alam kung anong pwedeng ilagay dito. Parang medyo alangan siya. Tapos meron ditong 12-volt socket. Tapos yung armrest niya is walang cup holder. Tapos yung rear air con vent nyo nandito sa gitna. Pagdating naman dito sa gitna, komportable siya dahil mababa lang yung tunnel niya. So tingnan natin yung third row kung ano bang kasya pa ba tayo dito. So, kapag ibababa niyo yung upuan, hindi kasi siya natatample, igaganto nyo lang. Tapos naaabante na. So, ngayon, nandito naman tayo sa third row. I-adjust nyo yung upuan ko, na sakso lang sa akin. Okay naman yung leg ko. Tama lang. Pero maganda dito sa pinita ko, hindi siya sobrang taas. Okay din. Headroom ko, medyo niliit ng konti, pero pwede na. Meron kayo dito cup holder at saka socket. Sa kabilang side, meron lang siya cup holder. So, test drive naman tayo. So ngayon, subukan naman natin tong Suzuki XL7. Ang maganda rito, hybrid siya, kaya sobrang tahimik nung engine niya. Saka nakikita nyo dito sa gauge niya kung ilang bar na ba yung electric motor. So nakikita natin ngayon, nagcha-charge siya. So napansin ko lang, yung speed niya, hindi naman siya sobrang bilis, tama lang. Okay naman siya, sobrang smooth at hindi pa nga lang siya CVT. Pero hindi mo naman din ramdam yung gear niya eh. Kagaya ngayon, naka-primera tayo, hindi mo masyadong ramdam agad yung torque. Tamang-tama lang. Yung steering niya, may konting weight lang siya sa ganitong category. Pero okay din. Kasi nga, mas maganda naman yung may konting weight para kapag nasa highway tayo, sakto lang din yung steering niya. Pero ang maganda rito, malaki yung turning radius niya. Pagdating sa braking system, okay din. Tamang-tama lang siya para siyang luxury car. Hindi kayo sinusubsub ng sasakyan. So, bigyan natin ng konting power. Pag yung power niya, hindi mo ramdam yung torque niya. Dahan-dahan kayo niyang itutulak. Hindi kagaya yung ibang kotse na mabibigla kayo. Ito tama lang. Saka ito pa nagustuhan ko dito sa XL7. Ang ganda ng suspension niya. Talagang nandun yung comfort level niya. So, dagdag ko lang, no? Maganda rin yung camera na itong XL7. May kalinawan din. Nais ko magpasalamat sa Suzuki Auto Binyan para payagan tayo mag-vlog itong Suzuki XL7 na hybrid. Pero bago yan, papakilala ko sa inyo si Ma'am. Hello po, my name is Ira Colin Maloma po. I am one of the agents here at Suzuki Auto Binyan. We are located po here at SLEX Autoplex, Carmona Exit, Carmona, Cavite po. Kung gusto nyo bumisita dito, malapit lang to. Alam mo,
Governor's Drive lang, malapit sa Carmona Exit. Kung gusto niyo ng mga discounts, message nyo lang si ma'am. Meron po tayong mga discounts po. Nagbibigay po tayo ng low DP promo po. So, marami po tayong mga discounts na kayang ibigay. Kaya bisita kayo dito sa Suzuki Auto Binyan para makuha niyo yung mga discount. Hanapin niyo lang si Ma'am Ira. Ayun po. Dito magtatapos ang vlog natin dito sa Suzuki XL7 na hybrid. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated dito sa channel ko. Kita-kits tayo sa mga susunod nating car content. So bakit nga ba maganda pumunta dito sa Anjay Clothing? Unang-una, marami tayong available na mga personal collection product. At ang maganda rito, natanggap kami ng mga business partner. Kung gusto niyo magpa-member, i-message nyo lang ako dito sa Facebook. Pwede rin sa Facebook page. Pwede nating pag-usapan yan. At pwede ko kayong matulungan kung paano kumita ng pera sa maliit na puhunan.